May isang salita na kapag binitiwan mo sa harap ng isang babae, titigil ang mundo niya. Hindi ito I love you. Hindi rin ito ang ganda mo. Sa katunayan, ang salitang ito ay parang isang psychological cheat code na kapag ginamit mo, automatikong magre-reset ang tingin niya sa'yo. Mula sa pagiging option, magiging obsession ka. Bakit pinagbabawal? Kasi ang salitang ito ay masyadong makapangyarihan. Kapag hindi mo ito ginamit ng tama, pwede kang magmukhang gago. Pero kapag binitiwan mo ito sa tamang timing, bro, kahit yung pinakasupladang babae na kilala mo, mapapaisip sa'yo buong gabi. Handa ka na bang malaman kung ano to? Bago ko ibigay ang nuclear code na to, kailangan ko ng commitment mo. Ang impormasyong ito ay para sa mga lalaking may self-control. Kung gagamitin mo lang to para manakit, umalis ka na. Pero kung gusto mong makuha ang respeto at pag-ibig na nararapat sa'yo, i-click mo ang subscribe at notification bell. I-comment mo ngayon, game na, para malaman ko kung sino ang mga seryosong mag-level up ngayon. Module 1, ang pagkakamali ng mga madaldal. Pag-usapan natin ang isa sa pinakamalaking turn-off na ginagawa ng mga lalaki sa modernong panahon. Ang pagiging masyadong madaldal. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng karamihang lalaki kapag kaharap ang isang babaeng gusto nila? Talk, talk, talk. Para silang sirang plaka na walang tigil sa pagpapa-impress. Alam mo, ganito kalaki ang kinikita ko. Alam mo, ang galing ko sa trabaho, ako ang paborito ng boss ko. Alam mo, miss na kita, hindi ako makatulog. Bro, makinig ka ng mabuti. Sa sandaling magsimula kang magbuhat ng sariling bangko, para kang naging isang salesman ng mumurahing produkto. Yung mga salesman sa bangketa na pilit kang hinahatak para lang tingnan ang paninda nila dahil alam nilang walang bibili nito kung hindi sila mag-iingay. Ang mga babae, lalo na ang mga high-value women, ay pagod na sa ingay. Sanay na sila sa mga lalaking ginagawang resume ang pakikipag-date. Ang pinagbabawal na salita na ituturo ko sa iyo sa session na ito ay ang kabaligtaran ng ingay. Ito ay ang salitang bumabasag sa iyong predictability. Akala mo ba talaga kapag sinabihan mo siya ng ang ganda mo ngayon, ay bigla siyang hihimatayin sa kilig? Bro, gising! Pang 1,000 beses na niyang narinig ang linyang iyan ngayong araw pa lang. Narinig na niya yan sa guard sa mall na binuksan ang pinto para sa kanya. Narinig na niya yan sa katrabaho niyang uhaw sa pansin. At lalong-lalo na sa mga manyakis sa comment section ng Facebook at Instagram, yan na puro heart emojis ang alami type. Kapag sinasabi mo ang mga bagay na inaasahan niyang sasabihin mo, nagiging generic ka. Nagiging bahagi ka lang ng background music ng buhay niya. Nariyan ka, pero hindi ka mahalaga. Para kang commercial sa gitna ng paborito niyang palabas. Nakakairita at gusto niyang iskip. Ang sining ng pagiging iba, kung gusto mong maging iba, kung gusto mong tumatak sa isipan niya habang buhay, kailangan mong gamitin ang mga salitang hindi niya inaasahang marinig mula sa isang lalaking interested sa kanya. Ang atraksyon ay hindi nakukuha sa pagsang-ayon sa lahat ng katangian niya. Ang atraksyon ay nakukuha sa pattern interruption. Kailangan mong basagin ang frame na inihanda niya para sa mga manliligaw niya. Ang karamihan ay lumalapit sa kanya ng nakaluhod, nagmamakaawa para sa atensyon. Ikaw, lalapit ka ng nakatayo, may dignidad, at may dalang salitang magpapatigil sa mundo niya. Sa susunod na bahagi, ituturo ko sa iyo ang salitang ito. Pero bago iyon, itanong mo sa sarili mo, kailan ka ba huling nanahimik at hinayaan mong ang presensya mo ang magsalita para sa iyo? Itigil ang pagbebenta ng sarili. Magsimula kang maging produktong hindi na kailangang i-promote dahil ang kalidad mo ay kitang-kita na. Module 2, ang pinagbabawal na salita. Ngayong alam mo na ang pagiging madaldal ay isang senyalis ng kahinaan. Handa ka na bang malaman ang salitang babasag sa ego ng sino mang babaeng sanay na laging sinasamba? Ang salitang ito ay hindi mura, hindi ito bastos, pero mas masakit ito sa damdamin ng isang babaeng sanay na siya ang sentro ng atensyon. Ang salitang ito ay medyo, o kaya ang mga linyang tulad ng akala ko sa layo sana. Ang psikolohiya ng medyo, halimbawa tinanong kanya, maganda ba ang suot ko? Ang simp ay sasagot ng, wow, sobrang ganda mo, para kang anghel. Sabay heart eyes. Boring. Predictable. Pero ang isang lalaking may frame, ang isasagot mo, medyo. O kaya, bagay sa'yo. Medyo. Bakit ito makapangyarihan? Dahil sa loob ng 1 segundo, binasag mo ang kanyang validation loop.
Ang utak niya ay nakaprogram na makarinig ng 100% na pagsang-ayon. Noong binigyan mo siya ng medyo, nag-iwan ka ng 10% hanggang 20% na pagdududa. Sa psikolohiya, ang tawag dito ay intermittent reinforcement. Magsisimula siyang mag-isip. Anong medyo? Bakit hindi sobrang ganda? Ano ang kulang? Ano ang nakita niya na hindi nakita ng ibang lalaki? Ang akala ko technique, isa pang halimbawa. Akala ko masungit ka, mabait ka rin pala minsan. Dito, nagbibigay ka ng papuri, mabait, pero binabawi mo rin agad, minsan. Ang resulta, hindi niya alam kung nasaan siya sa paningin mo. Ang misteryong ito ang magtutulak sa kanya na patunayan ang sarili niya sa'yo. Imbes na ikaw ang nagpapa-impress, siya na ngayon ang gumagawa ng paraan para makuha ang 100% na oo mo. Ang humor ng pagiging hindi sigurado. Isipin mo ang mga manyakis sa Facebook. Ganda mo naman, idol. Pa-accept naman ganda kapag ganyan ang approach mo. Para kang langaw na nakadikit sa baso ng juice. Nakakairita. Pero kapag ikaw ang lalaking nagsabi ng okay naman yung boses mo, kailangan lang ng kaunting practice o matalino ka sana kaya lang makulit ka, binibigyan mo siya ng hamon. Binibigyan mo siya ng emosyonal na roller coaster. At ang mga babae, bro, ayaw nila ng flat na kalsada. Gusto nila ng excitement. Gusto nila ng lalaking kayang sabihing hindi siya perfect. Ang medyo ay hindi pambabastos. Ito ay honesty with a twist. Ipinapakita mo na meron kang standard at hindi ka basta-basta nasisilaw sa ganda lang. Ang hamon, be the judge not the fan. Ang problema sa karamihang lalaki, masyado silang fan. Ang mga fan ay nakatingala. Ang mga judge ay nakatingin ng diretsyo. Kapag ginamit mo ang mga salitang ito, inilalagay mo ang sarili mo sa posisyon ng isang judge. Ikaw ang nagpapasya kung papasa ba siya sa standard mo. Module 3, ang push and pull at ang kapangyarihan ng hindi. Dumating na tayo sa pinaka-controversial pero pinaka-epektibong bahagi ng ating session. Handa ka na ba? Ang pinagbabawal na salita na magpapabago sa laro mo ay walang iba kundi ang salitang hindi. Wait, bago ka tumawa o mag-scroll, makinig ka muna. Hindi ito basta-basta pagtanggi lang. Ito ang tinatawag nating sistematikong paghindi. Sa mundong puno ng mga yes men at mga simps na laging sumasang-ayon sa lahat, nang gusto niya para lang hindi siya magalit, ang salitang hindi ay parang kuryente. Biglaan nakakagulat at nakakagising. Kapag sinabi mong hindi, tinatamaan mo ang pinaka-core ng ego niya. Bakit? Kasi sanay siya na lahat ng lalaki sa paligid niya ay sumasayaw sa bawat kumpas ng kamay niya. Ang psikolohiya ng pushing ang pagtulak, dito nagsisimula ang push. Ang hindi ay ang pagtulak mo sa kanya palayo sa iyong validation zone. Kapag nagtanong siya ng, "Can you pick me up?" Ang automatic na sagot ng talo ng lalaki ay sure. On my way na. Kahit nasa gitna siya ng mahalagang trabaho. Pero ikaw, ang sasabihin mo, hindi, may mahalaga akong ginagawa ngayon. Next time na lang. Kapag nag-fishing siya ng compliment, "Do you like my new dress?" Huwag kang maging cheerleader. Ang isagot mo, hindi masyado, mas bagay sa'yo yung dati. Masyadong common yan. Ang hindi ay nagpapakita na mayroon kang sariling mundo, sariling panlasa, at higit sa lahat sariling standards. Pinapatunayan mo sa kanya na hindi ka aso na naghihintay lang ng treats o ngiti niya. Ikaw ang judge sa kompetisyong ito. Hindi ikaw ang contestant. Ito ang salitang nagpaparamdam sa kanya na kailangan niyang mag-effort ng higit pa para makuha ang matamis mong yes. Ang psikolohiya ng pull yung paghila. Pero babala, kung puro hindi ka lang, magmumukha kang bastos o galit sa mundo. Dito papasok ang pull. Matapos mong itulak, push, kailangan mo siyang hilahin pabalik. Pull sa sandaling hindi niya inaasahan. Ito ang emosyonal na roller coaster. Halimbawa, matapos mong tanggihan ang kanyang suot, push. Pagkalipas ng ilang minuto o oras, sabihin mo, "Pero kahit hindi ko masyadong gusto yung dress mo. Yung confidence mo yung nagdadala, yan ang gusto ko sa'yo." Pull. Boom! Sa loob ng isang sandali, binasag mo ang loob niya tapos binuo mo ulit. Ang pull. Na ito ay mas matamis dahil nanggaling ito sa isang lalaking marunong maghindi. Ang papuri mo ay nagkakaroon ng premium value dahil alam niyang hindi ka easy access pagdating sa compliments. Maging unpredictable. Module 3. Paano I execute step by step? The mechanics of high-value rejection. Heto na ang execution.
Maraming lalaki ang susubok maghindi, pero magmumukha lang silang nagtatampo. Galit o nagpapaimportante? Paano mo ito gagawin ng hindi nagmumukhang suplado o kulang sa pansin? Paano mo ito gagawin ng may class? 1. The stoic delivery. Ang kalmado ay nakakatakot. Kapag sinabi mong hindi, huwag kang magpapakita ng emosyon. Huwag kang pasigaw, huwag kang padabog, at lalong huwag kang mukhang nag-aalangan. Sabihin mo ito ng may bahagyang ngiti o sa isang neutral na tono, habang diretso kang nakatingin sa kanyang mga mata. Bakit? Dahil ang tunay na power ay nasa katahimikan at kalmante. Kapag kalmado ka sa gitna ng pagtanggi, ipinapakita mo na kontrolado mo ang sitwasyon at hindi ka natatakot sa magiging reaksyon niya. Ang lalaking sumisigaw ay mahina. Ang lalaking bumubulong pero matatag ang paninindigan ay ang lalaking kinatatakutan at nirerespeto. 2. No explanation. Silence is your best friend. Ito ang pinakamahalagang rule. Huwag mong ipaliwanag kung bakit. Hindi. Ang nice guy mentality ay laging humihingi ng paumanhin. Hindi ako pwede kasi kailangan ko kasing tumulong kay ganito. Tapos traffic pa. Bro, kapag nag-explain ka nagmumukha kang guilty. Para kang bata na nagpapaalam sa nanay niya. Ang isang king ay hindi nagpapaliwanag ng bawat desisyon niya. Ang hindi ay isang kumpletong pangungusap. Sa pamamagitan ng hindi pagpapaliwanag, hinahayaan mo siyang mag-isip kung bakit ang kawalan ng sagot ay lilikha ng misteryo at ang misteryong yon ang magiging hook sa isip niya. 3. The takeaway, ang pagbawi ng atensyon. Pagkatapos mong mag-hindi, huwag kang tumitig sa kanya at maghintay ng reaksyon. Bumalik ka agad sa ginagawa mo. Ipakita mo na ang buhay mo ay hindi tumitigil dahil lang tinanggihan mo siya. Ang iyong distraction o ang pagiging abala sa iyong misyon, ang pinaka-sexy na trait mo bilang lalaki. Ipinaparamdam mo sa kanya na siya ay pangalawa lamang sa iyong mga layunin. Sample scenario. Nagaya siya lumabas, tara kape tayo tonight. Sagot mo, hindi ako pwede tonight, may tinatapos ako. Maybe next time. Pagkatapos nito huwag ka nang mag-follow up. Huwag mo nang tanungin kung okay lang ba, ay hayaan mo siyang maiwan sa ere. Hayaan mong mag-ikot ang gulong ng imahinasyon niya. Sino itong lalaking to na mas mahalaga ang ginagawa kaysa sa makasama ako? Boom, hooked. Doon pa lang siya magsisimulang mag-invest ng tunay na effort sa'yo. Ang hamon ng pagbabago, sa pagtatapos ng session na ito, tandaan mo, ang salitang hindi ay hindi ginawa para saktan siya o para maging malupit ka. Ginagawa mo ito para ituro sa kanya kung paano ka dapat irespeto. Ang pag-ibig na walang kasamang respeto ay basura, isang emosyon na madaling itapon at palitan. Pero ang respeto, iyan ang pundasyon ng isang matagal at malalim na koneksyon. Magsimula kang mag-set ng boundaries. Magsimula kang maging mapanganib sa paningin niya sa pamamagitan ng pagiging not easy access. Ang isang lalaking laging nakukuha sa isang tawag lang ay walang halaga. Ang lalaking kailangang paghirapan ng oras ay ang lalaking tinitingala. Subukan mo ito sa susunod na 48 hours. I-practice ang sining ng paghindi. Huwag kang maging alipin ng iyong pagnanasa na laging siyang makasama o mapasaya. Tingnan mo kung paano magbabago ang timpla ng usapan nyo. Tingnan mo kung paano siya magsisimulang maghabol sa atensyong dati ay libre mong ibinibigay. Salamat sa pakikinig sa mahabang diskusyong ito. Binabati kita dahil pinili mong linangin ang iyong sarili kaysa ubusin ang oras sa walang saysay na scrolling. Stay dangerous, stay stoic. Huwag kang papayag na maging option lang, maging price ka. Magkita-kita tayo sa itaas, sa King Zone.